Magandang araw! Another cake vlog ulit ang aking gagawin ngayon. Tatlong cake na pa-order ang aking gagawin ngayon. Isang bento cake at saka dalawang cake. Dalawa na cake na medyo malaki. Ang flavor ho ng bento na ito ay moist mocha cake at yung naging crumb coat naman niya ay mocha nang inilagay ko. Kulay blue na rin ang naging kulay nito dahil lalaki nga ang celebrant. Bali ito ay may monthly milestone. Bali ang topper nito ay pinaprint ko lang yan at yung pinlikod nga pala niyan ay nilalagyan ko nga pala ng tape kasi nga nababasa yung pinaka photo paper niya. At doon naman sa may pinaka border na line, ayan, ganyan lang na pipe ang aking inilagay diyan. Lahat ay nilagyan ko na yan. At eto na ang ating bento cake, di ba? Ang bilis lang niyang matapos. Ayan, naglagay na rin ako diyan ng silver na dragées. At happy 4 months old kay Prince Ryle. Yan, nung last month ay nagpagawa rin din sila ng ng milestone na cake dito sa akin. Ito naman next cake na aking ginagawa. Ang flavor naman nito ay moist mocha cake. Ang kulay naman nito ay gold. Ayan, nag-gold na rin siya dahil naghalo nga ako ng, ang ginamit ko lang na food color dito ay yellow at saka counting brown lang yung aking nilagay. Ayan, hanggang sa maging kulay gold na siya. Sa ngayon ko napapansin nyo, ayan, medyo naaalwan na ako ngayon ng pagpapakinis. At diyan naman sa may ibabaw, ayan, ganyan design na lang din ang aking inilagay dahil ito nga, celebrant nga ay lalaki. Tapos diyan sa may baba, diyan sa may board, ayan, yung bilog-bilog lang din na maliliit ang aking inilagay diyan. At eto na po ang ating cake. Tapos na, ayan, naglagay lang naman ako diyan ng dragées na gold at saka ng silver. At ayan, happy birthday po sa tatay ni Ma'am Yvonne. Ayan, thank you po sa pag-order nito. Bale, itong cake na ito at saka po yung bento cake ay iisa lang din ang, hindi ko alam kung magkapatid ata yung mama nung baby ng may-ari ng bento cake. Bale, ang pumunta po kasi dito sa akin ay yung misis nitong si tatay na may birthday. Ayan, thank you po ulit sa pag-order at repeat order na nga rin nga pala ito. Pero napansin nyo rin po ba yung kulay niyang ating gold na yan ay para siyang dilaw. Pero sa personal ho, yan ay talagang gold talagang pagkakakulay niyan. Sa video lang siguro gawa nga nung aking lighting dito sa may ilaw ng aking camera. Ito naman yung next na cake. Ang flavor naman nito ay moist chocolate cake. At etong cake nito ay masasabi ko na naman talaga ito na ito ay rush order dahil nga ay nag-chat sa akin ay nung gabi and kinabukasan ng umaga ay kukunin na rin. And kung napansin din yun dito sa cake na ito ay ipapakita ko pinapakita ko na nga sa inyo kung paano ko siya a-assemblein. Dahil ito nga at naglalagay nga ako dito ng chocolate ganache. Bali muna ako dyan, naglalagay ako niyang border na yan na frosting na cream para nga hindi masyadong para hindi lumabas yung ating chocolate ganache. Para hindi siya tumagas ba. At ayan nga kapag ako naglalagay ng sunod na layer, sinusukat ko talaga yan ng ganyan ng gamit ng spatula nga. Ganyan na yung aking pagsukat kung talaga yung straight yung pagkakalagay. Tapos yung sunod na layer na yan ay nagka-crumb coat na ako diyan pero hindi pa yan tapos. Papatungan ko pa na isa pang patong. At ayan nga naglalagay pa rin ako dito ng border na na ayan na ating whip it. Medyo kinapalan ko ng frosting doon dahil nga eto nga at ayan naglalagay nga ako dito ng kulay red. Ayan. Bale, ito kasi ay may sample na pinakita sa akin si client na gagayahin nga. At ganito nga yung ating gagawin na style or proseso or kung ano man yung mga ilalagay sa loob. Dahil ang pinasa talaga sa akin ni client ay video talaga para nga kita kung ano yung mga nilalagay sa loob. Ang pinagkaiba nga lang dito, ito ay dapat heart. Kaso sabi ko kay client ay wala pa talaga akong hulmahan ng heart. Kaya ayan, umuo naman siya sa circle na lang. At ang size nga pala nitong cake na ito ay umabot na siya ng 7x5. At sa punto nga ito, ayan, at naglalagay na nga ako ng final coating diyan at nagpapakinis na rin. Sa cake nito ay medyo natagalan ako ng papapakinis dito dahil nga siguro mataas siya. At dahil nga doon sa sample na binigay ni client ay ganito nga yung ating kokopyahin. Kaya ayan, tiyaga na naman tayo ngayon sa sulat kamay. Ano bang tawag dyan? Basta yan ganyan na magpapipe na lang ng greetings. Ay, ano bang tawag dyan? Basta yan yung happy birthday. Halata ba sa kamay ko na talaga nangangatal pa ng pagsusulat talaga dyan? At kung napapansin nyo ay medyo ang pangit talaga ng pagkakasulat dyan. Ang pangit ng cream na lumalabas dito. Any tips nga, bigyan nyo nga ako ng tips kung paano talaga magsulat ng ganito sa dito sa cake. Tanong ko lang po dun sa nakakaalam, yung cream ba na ginagamit dyan sa pagsusulat, kailangan pa ba yung yung parang palambutin pa siya, yung parang painitin muna bago gamitin? At ayan kung napansin ninyo, binura ko yung una kong sinulat dahil nga yung parang yung parang sigsag yung aking pagkaka-letter doon. Kaya ayan kung napapansin nyo, medyo okay na ngayon.
Kaya ayan, hindi ko na yan binura at ayan, nagdalawang ulit lang naman ako. At kung napansin nyo, nilagyan ko na rin siya ng guhit para nga pantay ka ako. Malalaking titik na rin ang aking ginamit diyan dahil kapag ballpen talaga ang gamit ko ay sanay ako sa malalaking titik. At eto na ang kinalabasan ng ating sulat. Ayan, okay na. At dyan na sa may border, dyan sa may gilid, ayan, ganyang style ang aking ginawa dahil ganyan nga yung naandun sa sample ni client. Ang simple lang nitong cake na ito. Ayan, kung napapansin nyo, halos puro puti na rin kasi yan dahil yun nga sabi ni client, okay lang daw na puro puti na lahat. At eto na nga po ang ating cake. Tapos na, ayan, naglagay na rin naman ako ng dry gest diyan. At ayan, so yung pinaka-board niya, ganyang style yung akin nilagay. Ayan, dahil parehas lang din talaga dun sa sa pinasa ni client. Salamat po ulit Ma'am Jessa sa pag-order po nitong cake. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.